Well, katulad po sa sinabi ng ating Pangulo ay Oo. nung nagpirmahan na sa impeachment complaint ay tinanong ko siya kung ano bang advice niya. And tama naman yung sinabi niya. He said, do your duty as a congressman and uphold your oath to the Constitution that you swore to protect. And it's my constitutional duty to go through the impeachment process as an elected representative. Now, as to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? You know, these are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alangan naman kung sasabihin mo huhukayin mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. That should come as no surprise. So that's why I was the first one to sign. As to the allegations that I was the one who spearheaded the movement for the fourth complaint, katulad sa sinabi ng Pangulo, I think people give me too much credit. I was given the opportunity to sign, and I did sign, but I did not spearhead any movement, or I did not try to convince anyone. Tama na. English na yun eh. Hindi na natin maintindihan yun. Okay? Ito Nagdamdam si Sandro, no? Siyempre, ikaw ba naman? Lolo mo. Lalo't yung lolo mo na mayapa na, nagpahinga na. Tapos bababuyin lang ng isang tao. 'Di ba? What the heck? Magkagera na. Pag ganon, kami mga Ilocano, bastusin mo na lahat, wag lang ang patay, ha? Wag lang yung patay kasi baka ikaw ay makarma. Ha? Bastusin mo na lahat. Sabihin mo na lahat ang gusto mo. Wag mo lang ano yun yung patay. Ganun lang yun. Ganun sa mga Ilocano. Tandaan nyo, saksak nyo sa mga bagay yung mga digilis kayo. Mambastos na kayo. Wag lang ang patay. Okay? Natural, anak to. Ikaw, anak, magbanta ng magulang mo. Natural. Anong gagawin mo? Tatawa-tawa ka lang. Ha? Pasalamat nga kayo, hindi nakipagbalik-taktakan yan eh. Pasalamat ka kayo, hindi nag-ngaw-ngaw yan eh. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may... nagsasalita si may gunman. Masyado nyo kasing binaboy. Akala nyo, hindi kayo papalagan. Ngayon, since parehas naman kayong, siguro may respeto pa sa'yo, kaya hindi na gumante, hindi na naggaw-ngaw sa social media yan. Bata na yan. Kaya, may impeachment. So, nagantay siya. Ha? Inantay niya yung proseso. Inantay niya na gumulong ang ustisya. Hindi niya idinaan. Kung ako, pagbabantaan ko rin kayo. Kung ako pinagbantaan yung magulang ko, putang ina. Hindi, sasabihin ko gusto mo, ilibing ko ng buhay ang tatay mo, sabihin ko din. Diba? Buti ano pa yung tao nagpigil pa yung tao. Sabihin ko ilibing ko ng buhay ang tatay mo, sabihin ko. Hukayin mo yung lolo ko, hukayin ko rin yung lolo mo. Diba? Kasi wala ka na rin naman na respeto, hindi bakbaka na lang tayo, sinabi ko na lang, ganun sasabihin ko. Hindi naman ako congressman di ba? Nagtimpi lang yung bata, hindi, wag yung mamalitin ng mga Ilocano. Lumalaban naman kami. Kahit na, sa bayan, matirang matibay pag mga ganun. Kaya, nagdamdam yung bata, inantay yung proseso, inantay yung tamang venue, diba? So,
Wala. Ganun-ganun lang yun. Siyempre, di ba? Walang na di ka gumante. Di ka umano. Papalampasin mo. Lolo mo, magulang mo. Ha? Kahit pa sabihin nyo, may below the belt naman kasi yun. I did not make an assassination threat Ay. to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi. Nag-iingay sa background. Tragis na yan. Kaya, susunod, kala nyo, hindi ko ipapalagan, mali yun. Hindi po pwede yun. Hindi lang kayo marunong umano. Hindi ko na sasabihin dito. Kaya, inantay niya yung proseso upang makasuhan, matanggal na rin sa pagka-vice-presidente siguro. Laban-laban na lang. Huwag kayong sa susunod, ha? Kasi, baka doble pa balik sa inyo pag mga ganon. Huwag niyong mamalitin ng mga Ilocano, ha? Adios.